Sa magandang araw po ng Panginoon sa ating lahat. Welcome po sa Chapel of Worship Christian Faith Ministries online service. Ngayon po ay January 4, 2026. Una po lahat, tayo po ay manalangin sa pagsisimula ng ating gawain sa Panginoon. Samahan niyo po ako sa pananalangin sa ating Diyos na buhay. Ama naming nasa langit, pinupuri ka namin, pinasasalamatan sa mga oras na ito, ngayong araw po ng January. Panginoong Diyos na aming Ama, lumalapit po kami sa inyo na may pagpapaumbaba ngayong unang araw na sa linggo na inyong pinili. Nagpapasalamat po kami sa pagkakataong ibinigay mo sa amin upang makapaglingkod sa inyong kaharian. Hinihiling po namin ang inyong presensya at gabay sa aming pagtitipon. Linisin mo po ang aming mga puso at kaisipan upang ang lahat ng aming gagawin ay maging kalugod-lugod sa inyong paningin. Puspusin mo kami ng inyong Espiritu Santo upang magkaroon kami ng karunungang ng pagkakaisa at pagmamahal sa isa't isa. Naway hindi ang aming sariling kagustuhan ang manguna, kundi ang inyong banal na kalooban. Gamitin mo po kaming kasangkapan upang maging daluyan ng inyong pagpapala, pag-asa at katotohanan para sa mga taong aming paglilingkuran. Ipinaubaya po namin sa inyo ang simula hanggang sa katapusan ng gawain ito sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Tayo po ay magsisimula po sa gawain ng Panginoon. Tayo po ay mag-awitan ng kanta po sa Panginoon. Awitan po natin ang Panginoon ng isang awitin. Here I am to worship. Here I am to worship. Ating pong awitan ng Panginoon. Purihin siya ng ating mga labi, ng ating puso, ng ating isipan. Here I am to worship. Light of the world, you step down to the darkness. Open my eyes, let me see beauty that made his heart adore you. Hope of a life spent with you. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. King of all days, oh so highly exalted, glorious in heaven above. Humbly you came to the earth you created, all for love sake became true.
Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. You'll never know how much it costs to see my sin upon the cross. We'll never know how much it costs to see my sin upon the cross. How much it costs to see my sin upon the cross. Here I am to worship. How much it costs. Purihan natin ang Panginoon. Tayo po ay magdadako sa mensahe ng Panginoon ngayong unang araw sa linggo. Pamamagatan po natin itong paglalakad sa bagong sigla at katapatan sa bagong taon. Paglalakad sa bagong sigla at katapatan sa bagong taon. Ating basahin sa Isaiah chapter 43 verse 19. Masdan ninyo, ako'y gumagawa ng isang bagong bagay, ngayon ay lumilitaw. Hindi ba ninyo nalalaman? Ako'y gumagawa ng daan sa lupang maburol at mga ilog sa disyerto. Palain po sa ng Diyos. Ulitin ko po, Isaiah 43 verse 19. Masdan ninyo, ako'y gumagawa ng isang bagong bagay, ngayon ay lumilitaw. Hindi ba ninyo nalalaman? Ako'y gagawa ng daan sa lupang maburol at mga ilog sa disyerto. Ang hamon ng bagong taon sa pagpasok ng 2026, marami sa atin ang may mga dalang mga plano, pangarap. Marahil ay mga pangamba mula sa nagdaang taon. Ngunit bilang mga Kristiyano, ang bawat bagong taon ay hindi lamang sa pagpapalit ng kalendaryo. Ito'y pagpapatibay ng ating tipan sa Diyos na siyang may akda at pagtatapos ng ating pananampalataya. Ang Diyos ng bagong simula. Ngayong 2026, siya po ang nagpapasimula ng ating mga plano, siya po nagpapasimula ng ating buhay. Babasahin po natin sa Isaiah 43 verse 19. Narito ako'y gagawa ng bagong bagay ngayon, yaong lalabas. Hindi ba ganin nyo nalalaman yaon? Gagawa rin ako ng daan sa lupang masukal at mga ilog sa ilang. Ipinapaalala na sa atin na ang ating Diyos ay hindi stagnant. Siya ay gumagawa ng isang bagong bagay. Iniwan ang nakaraan upang makita ang bagong bagay na gagawin ng Diyos ngayon. Bagong taon. Kailangan nating bitawan ang mga kabiguan natin at kasalanan
ng 2025. Kamusta? Kamusta na mga kapatid sa Chapel of Worship? Mga kapatiran, nung unang taon natin ng 2025, sa mga pinagdaan natin sa buhay, mga bagay na pinagdaan natin, mga kamalian, ay atin ang iwanan. Tayo ay magtiwala sa Panginoon. Magtiwala sa Kanyang mga gagawin pa sa ngayong bagong taon. Kung ang 2026 ay magdadala ng man ng pagsubok o disyerto, nangako ang Diyos na Siya ang gagawa ng mga ilog at daan doon. Mula sa tigang na lupa, mula sa isang hindi kasiguraduhan na panahon na itong bagong taon na ito, ay gagawin ng Diyos na may direksyon ang buhay natin ngayong taon. Ikatlo, katapatan at pagsunod. Makita nawa sa ating ngayong 2026 sa bagong taon ang katapatan at pagsunod. Paano natin haharapin ang bagong taon? Unahin, mga kapatid, ang kaharian ng Diyos. Matthew chapter 6 verse 33. Matthew 6 verse 33. Dapat hanapin muna ninyo ang Kanyang kaharian at ang Kanyang katuwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Gawin nating prioridad ang ating relasyon sa Kanya sa bawat desisyon na gagawin natin sa taong ito. Maging liwanag tayo sa mundong ito, sa gitna ng mga pagbabago ng ating mga nakapaligid sa atin, sa pagbabago ng mga teknolohiya, ng lipunan, ng politika sa ating bansa. Ang walang pagbabagong salita ng Panginoon, ang walang pagbabagong prinsipyo mula sa salita ng Diyos, bilang mga Kristiyano ang makita sa atin. Ang mensahe ng Panginoon sa krus, ang mamatay sa ating mga kasalanan at mabuhay na kasama niya. Tayo ay hindi mananatiling makasalanan, kundi tayo ay patuloy na nagbabago patungo sa Kanyang kaluwalhatian, patungo sa pagiging kamukha ni Kristo. Tayo ay tinawag upang sa mga bagay na ito masumpungan tayo na ang katotohanan, ang pamumuhay natin sa pananampalataya. Hindi sa paningin lamang ng tao o pakitang tao lamang, subalit tayo ay nabubuhay sang-ayon sa prinsipyo ng Diyos. Naniniwala tayo, mga kapatid, na ang Diyos ay nakikita ang ating mga gawa. Hindi tayo yung umaasa lamang sa papuri ng tao, subalit sa papuri ng Diyos na hindi nakikita. Ang mundong ito ay punong-puno ng alalahanin, kaguluhan, o nababalita natin na ang taas ng bilihin o gera kung saan saang lugar. Ngunit tayo, mga Kristiyano, ay hindi manatiling magulo ang pag-iisip. Ang ating pundasyon walang iba kundi ang salita ng Panginoon Diyos. Ngayong taon, mga kapatid, nagpapasalamat tayo sa Panginoon at naitatag sa tulong at biyaya niya ang samahan ng pananampalataya. Simulan natin ng taong 2025 ang Chapel of Worship Christian Faith Ministry. Praise the Lord. Ang anniversary natin December 19 na parehistro natin na samahan. Ngunit hindi doon nagtatapos ito. Subalit ito'y patuloy, pinagpapatuloy kagaya ng unang iglesia ng Panginoon sa Jerusalem, 33 anyo domini ng daan. At hanggang ngayon, 2026 na, umaasa tayo na nagpapatuloy po ang gawain at ministeryo ng Panginoon.
Tuwing unang araw ng Sanlinggo, pinagdidiwang natin ang ginawa niya para sa sangkatauhan, ang kamatayan niya at muling pagkabuhay. Na mamaya ay gagawin natin ang pag-alala sa kanyang kamatayan. Ano kaya sa mga aspeto ng buhay natin ang kailangan natin na maganap at isuko sa Panginoon? Huwag na natin hintayin ang mga bagong taon o anuman. Ngayon po ang araw ng kaligtasan. Ngayon po ang araw ng pagsuko sa Panginoon. Huwag natin hintayin ang bukas. Simulan na po natin na isuko ang ating buhay sa Panginoon, sa Kanyang paanan. Ibigay natin ang problema sa Kanya, ang mga alalahanin sa buhay. Tayo po lahat ay manalangin. Panginoon, salamat sa biyayang nakita niyo sa amin noong nakaraang taon, 2025. Ngayon po ay ang unang araw ng 2026. Unang araw sa linggo. Idinadalangin po namin ang taong ito na maging taon ng paglago sa pananampalataya at ministeryo. At mas mainam na patuloy kaming mananalangin at pagbabasa ng inyong banal na kasulatan. Papagtibayin po namin ang pagpapalalim at pagpapakilala sa inyo. Pagkilala sa inyo bilang Diyos na buhay. Gabayan mo nawa ang bawat isa sa amin, ang pamilya ng bawat isa sa aming simbahan, kinabibilangan, Chapel of Worship, Christian Faith Ministry. Bilang sambahayan ng pananampalataya, nagsisimula pa lamang po. Kami po inyong ingatan, kami po inyong gabayan. Ibinabalik po namin sa inyong katurian sa Panginoon Jesus. Amen. Maraming po salamat sa tatapos ng mensahe na natin ngayon sa unang araw ng Sanlinggo ngayong 2026. Tayo po ay magtuloy sa isang awitan. Purihin natin ang Panginoon sa isang awit. Purihin natin siya sa ngayong gabi sa pag-worship po natin sa Panginoon. Sambahin natin siya, luwalhatiin natin siya. Walang hanggang katapatan sa buhay ko'y lagi mong laan. Narito dahil sa biyaya mo, habang buhay magpupuri sa iyo. Lang hanggang katapatan sa buhay ko'y lagi mong laan. Narito dahil sa biyaya mo, habang buhay magpupuri sa iyo. Pupurihin ka sa hawit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan.
lang hanggang katapatan. Sa buhay ko'y lagi mong laan. Narito dahil sa biyaya mo, habang buhay magpupuri sa'yo. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig. Itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, at dakilaan mo'y di mapapantayan. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig. Itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, iadlan mo'y di mapapantayan. Jesus, ang kapurihan, kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang kapurihan, kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig. Itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, dakilan mo'y di mapapantayan. Amen. Purihin ang Diyos magpakailanman. Purihin siya. Sa aming Diyos, purihin ka magpakailanman. Kaluwalhatian, patunay nga na sa iyo ang kapangyarihan. Jesus, sa iyo po ang kataas-taasang papuri, pasasalamat. Amen at amen. Jesus, sa iyo ang kapurihan, kapangyarihan, at magpakailanman. Tayo po ay dadako ngayon sa isa pang mahalagang gawain ng Panginoon, kung saan
Tayo po magkaloob sa gawain ng Panginoon. Pakinggan po natin ang awiting ito. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, marami po salamat sa biyayang ito na pinagkaloob namin sa inyo. Purihin nawa kayo, sambahin nawa kayo. Ito pong pagkakaloob namin ng aming kakayanan ay inyong tanggapin para sa gawain ng inyong iglesia sa dakong ito. Purihin nawa kayo. Naiyahat po lahat na magbigay po para sa ating gawain sa Panginoon. Ngayon po sa online, iiwanan ko lang po sa kung any donation po, pwede po nating ipagkaloob sa gawain ng Panginoon. Halina't magbigay sa gawain ng Diyos. Nais mong ika'y pagpalaing lubos. Ang mabuting ani, kasabay ng pagsamba, pagpupuri. Dadako naman po tayo sa isang mahalagang gawain ng Panginoon, ang pag-aalala sa kanyang ginawa para sa atin, ang tinatawag nating banal na dulang o komunyon. Kung po lahat tayo po umawit ng isang awitin, huling hapunan. Awitin po natin ang huling hapunan. Ating po ngayon handa ang ating isip. Siyasatin po natin ang ating isipan. Kung tayo may karapat-dapat sa Panginoon. Sapay ng buhay, hin mo makibahagi. Ito ang tinapay ng buhay, kanin mo't makiisa. Yan ang katawang binayubay, ay mahirap ang katawang binayubay, upang ikaw ay walang hanggan. Araw ng bagong tipan, inumin mo't makibahagi. Ito sa araw ng bagong tipan, inumin mo't makisa. Dugong dumanak upang ikaw ay luminis. Yan ang dugo ni Kristo na para sa iyo. Doon sa Kalbaryo ay tumigis. Ang tinapay ng buhay, ito ang saro ng bagong tipan. Yan ang
katawang inayubay, gunting igis. Siyasatin po natin ang ating sarili kung tayo kay rapat dapat sa pagtanggap. Ako'y kasama niya niyang mamamatay. Ito ang aking ipahahayag, na magbabalik si Jesus na buhay. Ang katawang pinayubay upang ikaw ay mabuhay. Katawang dadako na tayo sa banal na dulang. Ating hanapin sa banal na kasulatan. Unang Korinto 11. Ito po ang online service po natin sa Chapel of Worship Christian Faith Ministry. Sa mga hindi po nakakadalo po ng gawain ng Panginoon sa anuman dako po tayo oras, kahit sa panig ng mundo, nagagampanan po natin to sa tulong ng biyaya ng Panginoon sa internet. Tayo po ay pwede mag-fellowship through this video, through this online live po. Ito po ay pag-aalala natin sa Panginoon. 1 Corinthians chapter 4 verse 11. Tayo po makinig. Basahin po natin ng 1 Corinthians chapter 11 verse 22. Sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang ibinibigay ko naman sa inyo, na ang Panginoong Jesus. Ganapin po natin ang bagong tipan. Sapagkat sa inyong pagkain, basahin po natin sa 11 verse 20-25. Sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang ibinibigay ko naman sa inyo, na ang Panginoong Jesus, ng gabing siya'y pinagkanulo ay dumampot ng tinapay. At nang siya'y makapagpasalamat ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito ang katawan na ipinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin nyo ito sa pag-alala sa akin. At gayon din naman hinawakan niya ang saro. At gayon din naman hinawakan niya ang saro. Pagkatapos na magkahapon at na sinasabi, ang sarong ito'y siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin ninyo ito sa tuwing kayo'y magsisiinom sa pag-alala sa akin. Sapagkat sa tuwing kanin ninyo ang tinapay na ito at inuman ninyo ang saro, ay pinahahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa siya'y dumating. Prepare nyo lang po yung kanya-kanyang tinapay po natin. Tutulin po natin at ang katas ng ubas. Yan po natin ang tinapay.
Inumin po natin na saro. Purihin po ang Panginoon. Walang hanggang. Dito po nagtatapos ang pag-alala natin sa Panginoon. Gagawin po natin ito hanggang sa pagdarating po na Panginoon natin. Isa pa tayo po umawit. Umawit po tayo sa ating Panginoon ng isang awitin pa. Heart of Worship. Kantayin natin ang Heart of Worship. When the music fades, all it strips away, and it simply come. Long just to bring something that's of worth that will bless your heart. I'll bring you more than a song, for a song in itself is not what you have required. You search much deeper within, to the waitings up there. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the thing I made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. King of endless world, no one could express how much you deserve. Though I'm weak and poor, all I have is yours, every single breath. I bring you more than a song, for a song in itself, it's not what you have required. You search much deeper within, to the waitings of you're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made, but it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship. It's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I made.
It's all about you. It's all about you, Jesus. Tayo po ay dadako sa pagtatapos ng ating gawain. Tayo po ay manalangin sa pagtatapos ng ating gawain. Dakila at mapagmahal naming Diyos, muli kaming lumalapit sa inyo, luklukan ng biyaya upang magpasalamat. Salamat sa inyong presensya na aming nadama sa buong oras ng aming pagsamba at pag-aaral ng inyong mga banal na salita. Panginoon, itinatanim namin sa aming mga puso ang bawat katotohanan na aming napakinggan. Hiling namin na ang amang salitang ito ay hindi lamang manatili sa aming mga isipan, kundi magbunga ng pagbabago sa aming buhay at magsilbing liwanag sa aming paglakad ngayong bagong taong 2026. Habang kami ay pauuwi at babalik sa aming ibinabalik po namin sa inyo ang kapurian. Baon-baon po namin sa aming pag-uwi ang kapayapaan at proteksyon. Pagpalain niyo po ang bawat pamilya, kinakatawan ng bawat isa sa amin. Naway ang apoy ng aming paglilingkod ang madama sa araw-araw. Patuloy po namin nilalapit ang aming buhay sa inyo. Ibinabahagi namin ang pag-ibig sa aming kapwa. Pinapaubayan namin sa iyo ang aming kinabukasan. Naniniwalang ikaw ang siya magtataguyod sa aming mga gawain sa buhay na ito. Ang lahat po ng papuri, pasasalamat, pagsamba ay binabalik namin sa tanging pangalan ni Jesus na aming Diyos, na aming tagapagligtas at Panginoon. Amen at amen. Maraming salamat sa pagsubaybay at pagpalain po tayo ng Panginoong Hesus Kristo.